Welcome to another video, and today ang topic natin ay mga pangunahing dahilan sa pagkalugi sa negosyo, okay? So magandang i-review to guys kasi natin na marami tayong mga kaibigan dyan na gusto din mag-umpisa ng negosyo. Ayan. They are not aware yet that some things that they're doing are not leading to the success of their business, instead to the pagkalugi, okay? So kanina, may dadala akong kape, nagdadaldal ako, nagsasalita ako, sabi ko, paano ba malugi sa negosyo? Which is, na-decipher pala ng aking cellphone, and then ito naman si cellphone ko, inano niya, pinost niya agad kung ano yung mga dahilan. Di ba, napaka-high-tech. O, di nakita ko, sabi ko, oo nga no. So, what if I need a video talk show today stating the reason why many of the business fail, okay? So, eto din, makaka-delete din ako dito kasi way back 2015, I resigned from my job, and then, during that time, ang rolling capital ko is 100,000. Okay? Malakas yung loob ko eh. Kasi, I know that I'm an inborn entrepreneur. I was raised as an entrepreneur. And having that amount, way back 2016, na mga inipon-ipon ko that time, sabi ko kay Mr. ko, ayoko na magtrabaho, ako na mag-aalaga sa anak natin, and I'll be the one to take good care of her. At the same time, I'm going to make a business, okay? So, confidence level ng lola nyo, I have 100,000 in my bank account, paparolling ko to. Kikita to, sabi ko kay Mr. ko. At that time, hindi, nagbibiroan lang kami ni Mr. ko, sabi niya, so ngayon, ano nang gagawin mo? Sabi ni Mr. ko. Sabi ko, syempre, uupo na lang. Sabi ni Mr. ko, di wow. Hindi, sabi ko, joke lang. Sabi ko, syempre, I know naman, during that time, the salary of my spouse is, sobrang hindi kakayanin yung expenses namin. Kasi nga, we're both working that time, and isang araw hindi na ako magtatrabaho. But fortunately, before I resigned from my job, there are so many things that I'm doing which already generates income. Okay, so very confident talaga ako. Nasabi ko kay Mr. ko, kaya ko to. Ako mag-aalaga, mag-racket ako para matulungan kita sa pang-araw-araw. Okay? So that time, maliit pa naman si Shasha. So, ayun, ako nag-aalaga sa kanya, dala-dala ko siya kung saan kami nagpupunta. I'm doing so many food, mga home goodies, gawa-gawa ko lang. Okay, pero ang aking ang home business ko na yun ay nag-fail. Kasi bakit? Yung money ko na yun, na 100,000, hindi naman ganun kabilis, nawala. Ay, hindi naman nawala. Siguro ko, after how many years, naging na lang siya, 10,000, okay? So, need to say, the business didn't succeed, right? Libang-libangan ko lang, pero dapat pala, that time, inisip ko na padamihin lalo yung pera doon. Nangyari, 10,000 na lang ang natira. Sabi ko, tama na, stop. When I really stop, kasi that time, na ako kay Sasha. Nag-tutor na ako kasi kinder na siya. So, focus na ako sa kanya. Si AI, may mga pinost na mga dahilan sa pangunahing pagkalugi sa negosyo. Okay? Unahin ko na muna yung sinabi ni AI bago yung sa sarili kong karanasan. Okay? Sabi dito, pangunahing dahilan sa pagkalugi sa negosyo is number 1, kawalan ng tamang budget. Okay? May mga ganun kasi, nagninegosyo, wala talaga silang budget. So, what are they doing? So, they utang money. Okay, kasi kapag ang pera mo galing na sa utang, napakahirap na yan kasi yung interest, di ba? Dapat kasi papalaguin mo eh. Kasi ang nangyayari everyday, you're paying the one who lend you money. Okay, so yung mayaman yung pinapaun. That's not your obligation, right? Pero yun nga, kailangan may sapat kayong budget, okay? And number 2 is maling location, okay? Maling location, kailangan mo din talaga sa negosyo mag-try ka. Testing lang, check natin. Okay, pero ngayong panahon kasi, nakakatuwa kasi, why? Online na talaga, guys. May pwesto ka, may online ka. Kung magaling ka sa marketing, kaya mong i-promote ang ano mo, pwede yun. Ako nga, online na lang ako, dito lang sa bahay. Kahit pa paano, nakakakuha tayo na minsan ng mga customer, di ba? Bahay lang ang office ko. Last year lang ako nag-decide na talagang mag full-time entrepreneur na ako ulit kasi malaki na si Shasha. Di ba? Imagine, from 2019, 20, after 5 years, saka ako nag-decision ulit. Kasi ito si Shasha lagi sinasabi, mama, mag-negosyo ka na, gumawa ka ng sarili mong kumpanya. Napaisip ako, sabi niya, para pagtanda mo, may papamana ka sa akin. So natawa ako doon, pero sabi ko, tama, my daughter is very intelligent. Kasi sabi ko, it's for her naman, diba, in the future. At least I train her to be an entrepreneur to in the days to come, right? Niya ako last time, kasi nakita niya ako, sinasama ko siya. Sabi niya, what if mama, you create your own company? Para hindi ka nalalabas ng bahay, or wala ka ng boss. Sabi ko, oh, tama naman. Ako naman kasi pagdating sa masyado akong masigasig ako even when I'm an employee. Regardless kung may mga bonus o walang bonus, talagang mahal ko yung mga tinatrabahuhan ko. It just happened that some company that I have worked with, there are politics, right? Which tends to make me feel, mag-solo na lang ako, di ba? Okay, and another thing is, okay, hindi pag-aaral sa merkado. Bakit may mga lugi negosyo? Kasi hindi inaaral ang merkado. Okay? Ito yung mga basic lang naman to sa mga And number 4 is poor customer service. Ito guys, customer service kasi pag ikaw yung klase ng negosyante na mabait, hindi naman talaga actually mabait, medyo accommodating ka. Ako, proven yan. Babalik ka ng mga customer mo. Pag hindi ka chatty, hindi ka masayahing tao, mabuboring sa yung mga tao. Hindi ka magiging priority nila, right? Okay? So, they will look for other stores na doon sila bibili kasi ganito, di ba? Ako na mga binibili ng dera or mga helper, hindi na ako umuulit. Kasi, I feel, parang, why will I support you? Di ba? Na hindi naman kayo accommodating ng customer, right? Okay, and then number 5 is maling presyo. Ito lang nangyari kay Diwata.
maling presyo, sabi nga ni Chinkitan, baka mali yung costing mo diwata. Kasi sabi nga ni Sir Ching, ang laki ng sales mo lagi. Bakit ang konti ng ano mo? Ba't ito bumagsak? Diba? Ang lakas mong bumenta eh. Sabihin mali yung costing. Napakamura yung produkto over. Okay? So yun. And in my case, during that time when I resigned, the reason why my business, kasi na-over-diversify eh, totoo yung guys. I do business like this, I do business like that, dapat meron kang focus. Okay? So dapat pala no, nag-focus lang ako sa production, halimbawa ng ganito, ganun lang ako, production lang. Kasi nag-uumpisa pa lang eh, hindi pa ganun ka-master, diba? Pag hindi mo pa kasi nag-direct selling, nag-networking. So hindi dapat isa lang talaga. Kung nag-uumpisa ka pa. Pero pag magaling ka naman, kayang-kaya mo na, 'di ba? Kayang-kaya mo na sabayan yung anong negosyo, pwede 'yon. 'Di ba? Kung sabi nga naka-establish ka na sa isang negosyo, doon ka naman sa isang negosyo. Pero hangga't hindi ka pa establish sa isang business, wag muna mag-diversify, okay? And then another thing is hindi ko pa iniisip nun yung salitang investment eh. I just think of earning money. Wala pa talaga sa isip ko yung salitang handle, protect. Hindi ko na protektan yung pera ko eh. So labas lang ako ng labas, withdraw lang ako ng withdraw, and then I put it into business. And hindi ko na ibabalik eh. Ang bilis mag-withdraw, mag-deposit, hirap na hirap ako. Okay, kaya yung pera, ayun. Tapos yung pagpapautang mo ng mga produkto mo, napahirapan ng maningil, di ba? So dapat cash basis na tayo lagi, guys. Okay? And then another thing is, ayun nga, walang goal. Wala masyadong goal eh. Kasi sa totoo lang, hindi naman ako sobrang ambisyosa na dapat bumili ako ng car, dapat bumili ako ng maganda. Wala akong mga goals na ganun eh. So wala yung motivation. I just want to do things. Ang ano ko lang, wala, gusto ko lang maging busy that time. Kasi di ba galing ako sa pagtatrabaho and I want to become busy. Ayun na sanay na maupo lang, hindi ako ganun. Magdito ako sa bahay, dami kong trabaho. Aside from my housewife works, okay? So yun. So ayun nga, kaya kung gusto niyo magnegosyo, kailangan aralin niyo. Kaya gusto mo magnegosyo, dapat yung umpisa mong negosyo, ginagawa mo na ng ilang taon. Hindi yung kahapon mo lang naisipan magnegosyo ka na, no. Dapat na-polish mo ng utak mo, may sapat ka ng kapital. Alam mo na kung paano humawak ng mga tao, or alam mo na kung paano gawin yung isang negosyo, okay? Kasi like ako, for example, ako magnegosyo ako, may background ba ako sa pagnegosyo? Like, I'm doing food business and one day I would have to put up a business. So, may background ba ako sa pagnegosyo? Yes, I have. Because I started as dishwasher when I was 11 years old in a carinderia. I'm a dishwasher, of course. Kaya, malakas ang loob ko sa mga ganyan. Alam natin pa sikot-sikot how to serve customer, diba? You have to be very humble from time to time. And then, I worked in a seafood restaurant in Galleria way back 2002. I was just 17 years old then. I was a waitress. And the number one thing that I do in order for the people to like me, of course, best customer service. Kaya lagi ako nasasabihan ng mga customer, napakabait mo naman, napaka-accommodating mo kasi halimbawa, ano po ba yung kasi mga social lang pumapasok doon eh. Tapos ako naman, regardless kung you are from any race, wala naman akong pakialam doon. Basta ako, customer service talaga. Okay, so yun, huwag kayong magpipili ng customer kasi lahat naman kailangang fair treatment, right? Ayun, kasi may mga ibang negosyo or mga tindera na pag medyo maayos-ayos iba yung treatment kasi doon sa ano, diba? So you have to treat people fairly, right? Then another thing is, and then malaking bagay yung guys sa pagnegosyo, okay? So kasi malulugi ka kung hindi ka marunong sa negosyo. Meron kang goal, napaka-importante, ha? Magkaroon ng goal kasi ako nangyari sa akin, naubos lang yung pera ko. Way back 2000 2009 sabi ka na, ano na lang yung pera ko 10,000. It's time for me to think to regain the money that I have lost, okay? So and then nakakatuwa naman kasi started 2019 I become a YouTuber and then during that time we started doing business, okay? And fortunately, kahit paano, naka-establish na tayo sa YouTube. Okay, so I hope you learned something from this video and you would love to leave a like, comment, subscribe, and ring the bell button in order for you to get notified whenever I post a new video. Bye!